Hello guys, JD Mechanic nga pala. Nagbabalik ulit ako para magbagi ng konting kaalaman. Kung bago lang kayo dito sa channel ko, please subscribe. Ang topic natin ngayon guys ay ang 4-stroke cycle. Ang 4-stroke na yan guys ang dahilan kung bakit nagkaroon ng output of power ang atin makina. Sa madaling salita, ang 4-stroke siya ang isa sa dahilan kung bakit gumagana ang atin makina. At tatandaan nyo, pag 4-stroke ang ibig sabihin internal combustion engine yan. May tinatawag kasi tayong external combustion engine, pero sa susunod na natin pag-uusapan yun. Basta pag sinabing 4-stroke ay internal combustion engine yan, okay, nakuha nyo bagay. Kaya sinabing 4-stroke guys, mag-focus tayo sa number 4, apat na cycle kasi ginagawa ng makina natin para gumana yan. Una, intake stroke, pangalawa, compression stroke, pangatlo, power stroke, pang-apat, exhaust stroke. Tatandahan nyo ang apat na yan. Pag sinabing 4-stroke cycle, ang sasabihin nyo lang ay intake, compression, power, and exhaust stroke. At pag may nagtanong ano ang apat na stroke, yan ang apat na yan ang sasabihin nyo. Okay, explain ko isa-isa ang mga nagagawa ng apat na yan. Una, itong intake stroke, the piston moves downward to the bottom. This increases the volume to allow a fuel-air mixture to enter the chamber. Ang sabi dito, the piston moves downward to the bottom, ang ibig sabihin ang piston natin pababa na daw siya, kaya kung pababa siya ibig sabihin ang posisyon ng piston natin ay nasa taas or top. Dito na pumapasok ang position of piston and valve. Mamaya ko na ituturo yun para magets nyo lalo guys, okay? This increases the volume to allow a fuel-air mixture to enter the chamber. Ang ibig sabihin yan, pinapapasok ng intake stroke ang air-fuel mixture natin galing sa carburetor papunta sa chamber natin o sa makina natin. Uulitin ko, ang intake stroke siya yung nagpapasok ng air-fuel mixture natin papunta sa chamber o sa loob ng makina natin. Pangalawa, compression stroke, the intake valve is closed, and the piston moves up the chamber to the top. This compresses the fuel-air mixture. At the end of this stroke, a spark plug provides the compressed fuel with the activation energy required to begin combustion. The intake valve is closed. Ang ibig sabihin yan ay ang intake valve ay nag-close siya during compression stroke. Kung sa intake stroke open ang intake valve, during compression stroke naman ay naka-close ang intake valve at yun exhaust valve. Mamaya explain ko ang position of valve para mas malinaw ang lahat. And the piston moves up the chamber to the top. Ang piston daw moves up, ibig sabihin ang piston natin nasa bottom o nasa babang position siya, pa moves up or pataas ang piston natin na banggit niya dito. Ang position of piston during compression stroke, mamaya sasabihin ko ang position of piston during compression stroke para malinaw lahat sa inyo guys. This compresses the fuel-air mixture. At the end of this stroke, a spark plug provides the compressed fuel with the activation energy required to begin combustion during compression stroke. Daw ito yung nag-compress sa air-fuel mixture natin galing sa carburetor. Power stroke, as the fuel reaches the end of its combustion, the heat released from combusting hydrocarbons increases the pressure, which causes the gas to push down on the piston and create the power output. Ang power stroke daw siya yung nagsusunog sa air-fuel mixture dahil na din sa spark plug, kaya nasunog ang air-fuel mixture natin na pinasok ng intake at na-compress ni compression stroke ang air-fuel mixture natin at sinunog naman ni power stroke ang air-fuel mixture, at kaya naman ang piston natin ay mapupus pababa dahil sa nagkaroon ng pressure sa loob ng chamber natin. Dahil sa power stroke na ginawa niya ay sinunog niya ang air-fuel mixture para magkaroon ng force o may tulak ang piston pababa. Okay, sana malinaw ang power stroke.
Exhaust stroke. As the piston reaches the bottom, the exhaust valve opens. The remaining exhaust gas is pushed out by the piston as it moves back upwards. Ang exhaust stroke daw naman yan ang nag-push palabas sa air-fuel mixture na nasunog o naging carbon o usok sa pamamagitan ng pag-push ng piston upwards sa nasunog na air-fuel mixture at sa pag-open naman ng exhaust valve para makalabas ang nasunog na air-fuel mixture or carbon. Sana naging malinaw sa inyo kung ano ang 4-stroke, guys. Dito naman tayo sa position of piston and valve during perform 4-stroke intake stroke. Ulitin ko guys, ang intake stroke siya yung nagpapapasok ng air fuel mixture sa loob ng chamber natin o sa loob ng makina natin. Ang position of valve niya guys, ito. Ang intake valve niya guys, open. At yung exhaust valve naman guys, close yan guys. Bakit? Ang intake valve guys, ang trabaho niya, siya yung nagpapapasok ng air fuel mixture sa makina natin. Siya yung nagpapapasok ng air fuel mixture sa loob ng chamber natin. At yung exhaust valve guys, ito guys, ang trabaho niya, siya yung nagpapalabas ng usok sa mismong loob ng makina natin. O siya yung nagpapalabas ng nasunog na air fuel mixture guys. Kaya naka-close pa yan guys. Kasi during intake stroke pa lang naman tayo guys eh. Sa intake stroke, naka-open yung intake valve kasi nagpapapasok siya ng air fuel mixture at naka-close yung exhaust valve. Sa piston of position naman tayo guys. Nag-start siya guys sa top dead center o TDC. Anong meaning niyan? Ibig sabihin guys, yung piston natin, yung position niya nasa pinakataas guys. Nagsimula siya sa pinakataas and matatapos siya sa before bottom dead center o BBDC. Anong ibig sabihin niyan? Kung nagsimula siya sa pinakataas, automatically bababa siya guys. Bababa, ibig sabihin ng before bottom dead center, bababa na daw siya. Kasi yung motion lang ng piston natin guys, taas baba lang naman yan guys. Okay, ulitin ko ha. Start position, top dead center, nasa pinakataas. End position, bottom o before bottom dead center, ibig sabihin nasa taas, bababa daw siya guys. Okay, sana malinaw sa inyo intake stroke ng position of valve and position of piston guys. Dito naman tayo sa compression stroke guys. Ulitin ko ulit kung ano ang compression stroke. Siya yung nagko-compress ng air fuel mixture natin guys. Dito tayo sa position of piston. Nag-start siya sa bottom dead center o BDC. Ano ibig sabihin nun? Pinakababa guys. Nasa pinakababa yung piston natin. And magtatapos siya sa before top dead center o BTDC. Before top dead center guys. Ibig sabihin, nasa baba siya. Yung piston natin, tataas na daw siya guys. Okay, nagets nyo ba guys? Tignan nyo to guys kung napapansin nyo ha. Sa pinaka end ng position of piston natin dito sa intake stroke, nakalagay dito yung end nya before bottom dead center. Nasa pababa daw siya, diba guys? Mag-end siya doon. Tapos nakikita nyo ba dito sa start nya, dito sa compression stroke guys, nag-start siya sa bottom dead center. Magkano lang yan guys? Magkasunod lang yan. Kung natapos siya dito guys sa end sa intake sa before bottom dead center, automatic sa compression stroke siya yung start guys. Malinaw ba guys? Kung ano ang end niya dito sa intake, siya yung start niya dito sa compression sa piston position guys. Okay ba guys? Malinaw ba sa inyo guys?
Ulitin ko yung position niya guys ha. Compression stroke, piston position, start. Nag-start siya sa bottom dead center, sa pinakababa. Magtatapos siya sa before top dead center o tatas na daw siya guys. Dito naman tayo sa valve position. Ang valve position niya guys, sa intake valve at exhaust valve, pares na close guys. Bakit? Kailangan naka-close yung dalawang yan guys, kasi i-compress niya yung air fuel mixture natin. I-compress niya. Kaya bawal siyang sumingaw guys. In case na sumingaw yan guys, magkaka-low bar yung makina natin o low power. Ibig sabihin may sira na yung makina natin noon guys. Kaya close lagi yan guys. Pag during compression stroke, close yung dalawang valve na yan guys. Okay ba guys? Sana malinaw sa inyo yung intake stroke at compression stroke. Power stroke. Ulitin ko ulit guys kung ano meaning ng power stroke. Ang power stroke, siya yung nagbaburn ng air fuel mixture at para magkaroon ng force sa loob ng chamber natin o pagsabog para may tulak niya yung piston natin guys. Dito naman tayo sa position of valve. Kung napapansin nyo guys, close silang parehas, intake and exhaust valve. During power stroke, tatandaan nyo guys, yung valve position nila parehas close position sila guys. Tatandaan nyo lagi yan. Dito naman tayo sa piston position. Nag-start siya sa top dead center guys, sa pinakataas. Top dead center sa pinakataas at mag-end siya sa before bottom dead center guys. Ibig sabihin, nagsimula siya sa pinakataas at bababa na daw siya guys. Sa baba siya. Kung naalala nyo guys, compression stroke. Sa compression stroke, nag-end siya sa before top dead center. Kaya pagdating dito sa power stroke, mag-start siya dito sa top dead center guys. Tatandaan nyo yan guys ha. Okay, ulitin ko sa power stroke. Valve position, intake valve, exhaust valve, close lagi yan. So piston position naman guys, start position top dead center o sa pinakataas, end position before bottom dead center. Ibig sabihin bababa na daw siya guys. Okay, malinaw ba sa inyo guys? Dito naman tayo sa exhaust stroke. Anong meaning ng exhaust stroke? Ang exhaust stroke guys, yung nagpapalabas ng sunog na air fuel mixture guys, o yung nasunog ng power stroke natin. Ngayon, ang trabaho ng exhaust stroke natin, ilalabas niya yung nasunog ni power stroke guys. Sana malinaw sa inyo guys. Position of piston tayo kay exhaust stroke guys ha. Start position, bottom dead center. Ibig sabihin sa pinakababa guys. End position before top dead center guys. Kung napapansin nyo ulit, yung end ng power stroke at yung start ng exhaust stroke, bottom, at dito bottom. Pansin nyo guys, kung bottom yung end nito, yung start ng exhaust stroke sa bottom din, pinakababa. Gets nyo ba guys? Bottom, before bottom dead center, nag-start siya sa dito sa exhaust stroke, bottom dead center. Rotation lang yan guys, huwag kayo magpapalito ha. Ulitin ko, start position, exhaust stroke, bottom dead center, nasa pinakababa. End position before top dead center, o ibig sabihin tataas na siya. Ulitin ko ulit, nasa pinakababa siya, bottom dead center, nag-start, and magmumove siya before top dead center, o tataas na daw siya guys. Okay, malino yung exhaust stroke position ng piston na guys. Dito naman tayo sa valve position. Sa valve position guys, nakikita nyo yung intake valve, naka-close siya. And dito na mag-open yung exhaust valve natin guys. Yan. Bakit siya nag-open? Kasi magpapalabas na tayo ng usok guys. Yung carbon na nasunog, o yung nasunog na air fuel mixture. Nasunog na ni power stroke. Ibig sabihin ilalabas na ni exhaust stroke yung nasunog papunta sa tambutso natin. Kaya mag-open na yung exhaust valve natin. Kaya siya mag-open.
Okay guys, sana gets nyo yung position ng piston and valve position guys. Ito guys, para mas malino yung valve position sa inyo guys. Nakikita nyo naman may intake, compression, power, and exhaust stroke. Tatandaan nyo lang to guys, itong dalawa, compression and power stroke. Tignan nyo yung position ng mga ano nila guys. Tignan nyo yung position ng valve position nila guys, magkaparehas. Close, intake valve and exhaust valve, close yung parehas guys. Yun lang yung tatandaan nyo lagi guys. Basta tatandaan nyo yung power and compression stroke, magkaparehas yung position ng valve nila guys, parehong close yung dalawa. Ngayon pagdating dito sa intake stroke and exhaust stroke guys, dito na para mas lalong mag-gets nyo guys. Pagdating dito sa intake guys, naka-open yung intake valve at naka-close yung exhaust valve. Dito naman sa exhaust stroke, naka-close yung intake valve at naka-open yung exhaust valve guys. Intindihan nyo ba guys? During intake, naka-open yung intake valve, naka-close yung exhaust valve. Dito sa exhaust stroke, naka-close yung intake valve at naka-open naman yung exhaust valve. Okay ba guys? Sana naging mas malino sa inyo yung valve of position. Ito guys, para mas matandaan nyo ang piston position. Nakikita nyo guys, may intake stroke, compression stroke, power stroke, exhaust stroke guys. Ito yung mga position of piston nila guys. Kung napapansin nyo, itong dalawa, intake stroke and power stroke, magkapares lang sila ng position of piston guys. Tignan nyo dito sa start ng intake at power, nag-start sila sa TDC. Ano meaning ng TDC? Top dead center. Ibig sabihin ng top dead center na sa pinakataas. Nag-end sila sa BBDC. Ibig sabihin ng BBDC, before bottom dead center. Ibig sabihin, nagsimula sa taas o pababa na sila. Nag-start sa TDC, top dead center, and before bottom dead center, bababa na daw sila. Okay, malino ba guys? Basta tandaan nyo lang lagi guys, yung intake and power stroke, magkapares sila ng position of piston guys. Sana malino sa inyo guys. Ito naman dalawa guys, itong compression and exhaust stroke, pares yung start nila guys, BDC. Ibig sabihin ng BDC, bottom dead center. Ibig sabihin pinakababa. Naka-position ng piston natin sa pinakababa guys. Tapos siya, nag-end siya sa BTDC o before top dead center. Ibig sabihin nagsimula siya sa pinakababa o tataas na daw yung piston guys. Yan yung pinaka basic tip guys, para hindi kayo mahirapan mag-memorize ng mga valve position and piston position guys. Sana nakatulong guys. Basics parts naman tayo guys, para mas maintindihan nyo lalo guys. Itong carburetor guys, ito guys, yan yung carburetor guys. Yun yung pinaka nagmi-mix ng air fuel mixture natin guys. So yung gumagawa ng air fuel mixture o gasolinang pinag-along hangin guys, yan yung gumagawa. Itong intake manifold guys, ito dyan dumadaan yung air fuel mixture natin guys. Dito naman sa intake valve, yan yung sinasabi ko sa inyo kanina na pag nag-open guys, dyan pumapasok naman yung air fuel mixture natin. Ito naman yung piston guys, yun yung pinaka nag-up and down sa mismong loob ng makina natin. Spark plug, siya yung pinaka nag-spark guys para masunog yung air fuel mixture natin.
Siya yung pinaka power, kumbaga yung nagsusunog o power stroke. Siya yung nagbo-burn ng air fuel mixture natin. Yung exhaust valve guys, ito, dyan lumalabas yung na burn na air fuel mixture o usok o carbon guys. Dyan lumalabas guys sa intake valve na yan. So yung nag-open para lumabas yung usok guys. At ito yung exhaust manifold, daanan ng usok guys. Exhaust pipe o tambutso guys, daanan din ng usok guys. Tandaan nyo yung mga basic parts na yan guys para mas mamaster nyo ang makina at para madali na lang sa inyo lahat guys. Ito guys, may picture na tayo para mas malinaw na sa inyo guys yung mga pinagsasabi ko kanina guys. Ito yung intake stroke guys. Intake stroke, position of valve, and position of piston guys. Yan yung mga tinuro ko kanina. Kung napapansin nyo dito sa unang picture guys, yun yung unang nakikita nyo, tong unang arrow, yun yung pinaka intake valve guys. Kung napapansin nyo guys, naka open siya guys, yun yung position of valve natin. Ngayon dyan simula yung position of valve natin, mag open siya, magpapapasok na ng air fuel mixture kasi intake stroke tayo. Ngayon yung piston natin, nagsimula siya sa top dead center o sa pinakataas. Sa pangalawang picture guys, nakita nyo umurong yung piston. Ngayon nag-open yung intake valve natin, open pa siya kasi nagpapapasok pa siya ng air fuel mixture. Ngayon yung piston natin, kanina nasa pinaka-top siya, ngayon pababa na siya. Yun yung tinatawag na before bottom dead center o bababa na daw siya. Mapapansin nyo guys, sa may arrow naman tayo dyan guys, ibig sabihin pababa yung piston. This sa pangatlong picture, kung napapansin nyo, medyo nagko-close na yung valve natin, yung intake valve natin. Yung piston natin nasa pinakababa na siya guys, ibig sabihin nasa pinaka bottom dead center na siya. Yan na yung pinaka last end position ng piston natin guys. Ngayon yung pinaka intake valve natin magko-close na yan kasi magpatapos na yung intake valve natin. Ibig sabihin magko-compression stroke na siya. Diyan na natatapos yung intake stroke guys. Ano, nagets nyo guys? Compression stroke, valve position, piston of position. Ito yung picture kung paano nagwo-work yung compression stroke guys. First picture, kung napapansin nyo guys, nasa pinaka bottom na siya, sa pinaka baba. Ibig sabihin yung intake kanina guys, natapos siya sa pinaka bottom dead center. Ibig sabihin yung compression magsisimula siya sa position piston niya, pinaka bottom dead center, sa pinakababa. Ngayon yung position of valve niya, yung intake guys tsaka exhaust valve, naka-close guys. Napapansin nyo guys, naka-close silang parehas. Ngayon yung piston natin nasa bottom dead center na siya. Dito siya nag-start sa second picture. Kung napapansin nyo, umangat ng konti guys. Kumpara nyo dito sa dalawa guys, yung piston natin umangat ng konti guys. Kanina nasa pinaka bottom dead center siya, ngayon packet na siya o before top dead center, racket na daw siya. Ngayon yung position of valve natin, intake valve at yung exhaust valve, close parehas siya guys. Yung piston natin packet na siya guys. Sa third picture, kung napapansin nyo guys, kumpara nyo position of piston, mas umakit yung piston natin dito guys. Yung piston natin nasa pinaka top na siya guys. Ibig sabihin, nagsimula siya sa bottom dead center, ngayon nag-e-end na siya sa before top dead center o patas na daw siya. Ngayon yung intake valve and exhaust valve natin close yan guys kasi compression stroke tayo. At dyan na nagtatapos yung
compression stroke guys. Tignan nyo yung picture guys. Power stroke, valve position, piston position guys. Ito yung picture kung paano mag-work yung power stroke, kung paano yung position ng piston and valve guys. Kung napapansin nyo guys, yung power position, nag-start siya sa top dead center. Kung napapansin nyo tong red guys, sa gitna, sa pinaka-top, spark plug yan guys. Yung kanina mga tinuro kong parts. Yung piston natin nasa top, yung valve natin naka-close parehas. Diyan nagsisimula yung power stroke natin. Second picture, makita nyo, sinunog niya yung air fuel mixture natin. Yun yung work ng power stroke guys. Makita yung piston, medyo bumaba na guys. Tinulak niya na, may force na siya. Sumabog na yung air fuel mixture natin sa mismong chamber natin. Tinulak niya ng piston pababa, may force na siya. Ngayon yung valve natin, syempre close parehas siya guys. Sa third picture, nakikita nyo guys, nasa bumaba pa siya ng lalo guys. Kasi yung piston position natin guys, nag-start siya sa pinakataas niya, bababa na daw siya sa BBDC o before bottom dead center. Okay guys, sana naintindihan nyo yung power stroke guys. Yun yung pinaka picture niya guys. Exhaust stroke, position of valve, position of piston. Ito yung picture kung paano mag-work, kung anong position ng piston and valve ng exhaust stroke. Sa start position niya guys, nasa start position ng piston, nasa bottom dead center siya o pinakababa. Ngayon yung exhaust valve natin, unti-unting bubukas siya guys. Makita nyo sa first picture, nakasara pa siya guys. Tignan natin sa second picture guys. Ayun, yung piston natin medyo umangat na guys. Nakikita nyo yung nasa pinakatap ng piston natin, usok yan, yun, nasunog ng air fuel mixture guys. Nag-open yung exhaust valve natin. Ito may arrow na yan guys. Nag-open na siya. Patas ng picture. Yung piston natin, patas ng piston natin, itutulok niyo yung nasunog na air fuel mixture para dadaan dito sa intake manifold at lalabas sa tambutso natin. Exhaust. Dito sa third picture, mas tumas pa yung piston guys. Ngayon yung exhaust valve, unti-unti nang sasarayan guys. Bago makalapit ng piston, dapat nakasara na yung exhaust valve natin. Kasi hindi pwedeng magkatama ng piston at valve natin. Kasi magkakatukod yan at magkakaproblema ang makina natin. Ganyan lang mag-work ng exhaust stroke guys. Nag-start sa bottom dead center and magtatapos siya sa before top dead center o tataas siya. Sana malinaw sa inyo guys. Ito may video tayo para mas malinawan kayo. Tignan nyo yung motion ng valve, yung galawan ng valve at yung galawan ng piston, para mas tumatak sa utak nyo kung paano nag-work ang isang makina. First stroke, intake stroke, diba guys? Tignan nyo, intake stroke yung motion na yan guys, yung motion ng piston at yung motion ng valve. Kita nyo yung valve guys, gumagalaw siya unti-unti pababa, nagka-play na siya, nag-open yung intake valve natin. Ibig sabihin nagpapapasok na siya ng air fuel mixture. Intake stroke yan guys, nagsimula siya sa top dead center, ngayon bababa na siya, o before bottom dead center, bababa na daw siya. Nakikita nyo guys, pumapasok na yung kulay yellow, ibig sabihin yun yung pinaka air fuel mixture natin. Napansin nyo guys, unti-unti nagko-close yung pinaka intake valve natin. Ibig sabihin patapos na yung intake natin, magko-compression stroke na siya noon.
Yun, nasa pinaka bottom dead center na siya guys. Pinaka bottom dead center na yan guys. Ibig sabihin, diyan na nag-start yung compression stroke. Compression stroke, position of piston. Ano yun guys? Nasa pinaka baba o bottom dead center. Ngayon, yung position of valve, pares close yung guys. Naka-close yung intake valve natin and exhaust valve natin. Position of piston, nasa pinaka baba na siya guys. Diyan na nagsisimula yung compression stroke natin. Nag-start na siya dyan sa bottom dead center. Ngayon, napapansin nyo guys, umaangat siya. Ibig sabihin, ano, motion ng piston na yun. Paki na siya, oh. Before top dead center yung position niya guys. Yung end niya. Oh. Pansin nyo guys, malapit na siya sa pinaka-top. Anong kasunod ng stroke niyan? Ibig sabihin, magpa-power stroke na siya. Napansin nyo guys, yung pinaka-pula. Ibig sabihin yun yung pinaka-spark plug. Ibig sabihin niyan guys, nasa pinaka-top dead center na siya. Yung stroke na yun ay power stroke na guys. Nasa power stroke na tayo. Yung power stroke, position of piston, nagsimula sa pinaka-top dead center guys ha. Position of piston, top dead center sa pinakataas. Ngayon yung valve of position, close guys. Nakikita nyo, pares close yan guys. Ngayon, nagsimula na dyan yung power stroke. Yan guys. Ibig sabihin, nakulay black or gray man siya guys. Ibig sabihin, sinunog niya yung air pure mixture natin. Diyan na nagka-force. Itutulak niya dyan yung pinaka-piston natin. Diyan na magkaka-output yung pinaka-makina natin guys. Okay, nagsimula yung power stroke sa top dead center. Ngayon, bababa na siya sa before bottom dead center. Bababa na daw siya guys. Bababa na siya guys. And, nasa pinakababa na siya guys. Bottom dead center guys. Pinakababa. Ibig sabihin, ano na yan? Tapos na yung power stroke natin. Exhaust stroke na yan guys. Exhaust stroke. Nagsimula yan sa position of piston. Nasa bottom dead center na siya. Yan yung position na yan guys. Bottom dead center. Pinakababa. Ngayon, mag-end siya sa before top dead center. Ibig sabihin, tataas na siya. Position of valve. Nakakulose pa siya dyan yung exhaust valve natin. Yung intake valve natin nakakulose pa rin, pero yung exhaust valve natin hanggang umangat yung piston natin, mag-open yung exhaust valve natin. Okay, tuloy natin guys. Okay, napapansin nyo guys, nag-open yung exhaust valve natin. Yung exhaust valve, ano ba nagagawa yan? Nilalabas nyo na yun, nasunog na air pure mixture. Yun yung pinaka-carbon o usok ng makina guys. Inilalabas niya na. Umakyat na siya guys before top dead center. Yung exhaust, nagsimula yung position ng piston niya sa pinaka bottom dead center. Ngayon, umakyat na siya. Okay guys, lumabas lahat ng usok. Ibig sabihin, nasa pinaka top na siya niyan guys. Ano na susunod niyan? Tapos na yung exhaust. Ibig sabihin, uli lang yung guys. Ulitin niya lang intake. Intake yan guys. Ngayon, compression and power, exhaust stroke, cycle na lang yung guys, ulit-ulit na lang yung power stroke na yun. Intake, yun yung pinaka-intake guys. Compression, kinocompress nyo yung air pure mixture, susunugin na ng spark plug yung air pure mixture natin guys. Tinulak ng power yung piston natin guys. Diyan na yung nagsisimula yung exhaust natin guys. Sana malinaw sa inyo yan guys.